Ulitin ko mga kaidol ha, pag tuwing aatake yung aswang, yung malapit sa bahay mo, kahit ano pang sigaw ng inaataking aswang ay yung kapitbahay mo na malapit sa iyo, hindi makakarinig yon. Yan, hello mga kaidol. So, isang mapagpaalang gabi po sa inyo lahat mga kaidol. So, yan, kararating lang po natin mga kaidol sa galing sa pamamasada no. So, yan, naabutan tayo ng gabi dito mga kaidol. So, ayan, maraming salamat pa rin po sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin mga kaidol no. So, hinto lang tayo muna dito saglit mga kaidol kasi yan, malapit na po tayo sa bahay mga kaidol. Andiyan na po yung bahay ko mga kaidol. So, yan, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat mga kaidol. Maraming salamat po talaga mga kaidol no. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe sa aking channel mga kaidol no, mga tol, Bird Strike TV. At saka paki-click na rin po ng notification bell para updated kayo sa lahat ng video na aking ma-upload. So ayan, update po tayo sa mga kaidol no, sa kalagayan ko mga kaidol no. So galing po tayo sa pamamasada. So kanina mga kaidol may nag-ano sa atin, may nag-PM po sa atin na magpapatulong po sa magpapa-assist po sa pagkukuha ng pag-uutang ng motor sa tricycle. So maraming salamat po mga kaidol no. Blessing po talaga kasi kahit pamamasada yung trabaho natin, may extra income po tayo. So ayan, ayan, tinulungan po natin kasi may ano tayo sa tricycle company. So ayan, nagpa-assist po kanina mga kaidol. So ayan, maraming salamat po sir sa yung tiwala no. Ayan, tinulungan po natin, pinag-assist. So ayan, mabuti may ano tayo extra income. So kunti lang po yung ano natin doon sa mga kaidol sa yung pagtutulong po natin sa mga kaidol, parang tinatawag nila po tayong agent sa tricycle company ng motor, mga motorsiklo. So may commission po tayong matatanggap doon mga kaidol, bawat unit ng motor mapalabas po natin, yung mautang nila ay may ano po tayo, 1,000 na matatanggap galing po sa company ng tricycle. So ayan, maraming salamat po sir, manager, sa yung tiwala sa atin po no. So ayan, hindi pa po natin na palabas yung motorsiklo mga kaidol. Baka siguro bukas ay mailabas na yun kasi pinaprocess pa po yung lahat ng mga papilis. Kailangan po talagang kompleto yung papilis mga kaidol sa pagproseso kasi utang po yun, matagal po yung babayaran, 3 taon babayaran yun ng isang mangungutang o kagaya sa akin. So ayan, may nagpaano po tayo kasi may ano po tayo, followers po tayo na nakilala po doon sa tricycle, kaya nagkakilala kami. Ayan, pinapasok po tayo sa ganong extra na trabaho. So pag walang customer mga kaidol, ayan, namamasada po tayo. Kailangan po talaga mga kaidol magsikap no para sa pamilya natin o pati sa mga anak ko mga kaidol ba, kasi hirap talaga pag may ginagastusan na yung mga bata, lalo na sa pag-i-eskwela ngayon na. Yan, malapit na po yung Christmas party ng mga bata. So mga 19 siguro. Ayan, problema na naman yun mga kaidol, lalo na yung senior high ko mga kaidol, yung si IC. Ayan, binabalita sa akin, nag-ano siya sa akin, may ano na rin daw sa ano bang tinatawag nila sa GS prom nila. So ayan, may babayaran na naman daw ng 1,000 pesos, tapos mag-aarkila pa daw ng gown, 500 pesos. Naku, grabe naman yung mga kaidol. Kailangan ko talagang magsikap mga kaidol, kaya so ang sa akin mga kaidol, sa aking anak, kahit hindi man lang makasali, basta makapasar lang, okay na sa akin yun. Pero parang pinupwirsa po yung anak ko mga kaidol na kasi wala daw siyang, sabi niya wala daw siyang grade
wala siyang additional points kung hindi siya makasali. So ayan, tsaka naawa rin po ako sa mga anak ko mga kaidol na kasi sinasabi niya kung hindi daw siya makasali, siya lang po daw mag-isang hindi makasali. So talagang awang-awa po talaga ako sa anak ko mga kaidol pag siya lang mag-isa ang hindi makasali, kasi mahal naman po yung babayaran. Siguro aabot ng 1.5 kasi 900 yung para sa kanilang saka yung sa gown pa nila, sunod-sunod yung mga kaidol. So kailangan ko talagang magsikap. So sana makuha ko yung sa komisyon, may kulang pa yung sana makuha ko yun kasi makakatulong din yun. Kaya pagsikapan ko mabuti mga kaidol. Mahirap talaga andyan pa si Jacob. So mahirap talaga yung buhay mga kaidol ganito. Kaya minsan mga kaidol, masakit lang talaga isipin na mismo talaga, ulit-ulitin ko, mismo talaga dito kapitbahay namin magsabi ganun, vlogger daw walang pira. Hindi naman po lahat ng vlogger ay mapira na. So maraming nag-uumpisa kayong nagba-vlog pero yan, hirap talaga. So mas okay yun sa mga nauna. Pero kagaya namin, wala talaga. Halos hindi nga makasahod sa loob ng 3 buwan, 2 buwan. Yun po talaga ang totoo. Kaya kailangan mo talagang magkaroon ng extra income o part-time job para sa pamilya mo. So kailangan tanggapin talaga ang buhay. So yun ang inaalala ko mga kaidol. Kung minsan ay nagpapatulong din ako sa kapatid ko ni Efraim. Nung isang araw nakapunta siya dito. Nung isang gabi nakapunta siya dito. At sinat ko si Efraim na, tol, ikaw muna kung maaga kang makauwi, puntahan mo yung mga bata, samahan mo muna pag hindi ko makaaga nang dumating, kasi kailangan ko talagang kumayod para may makain at saka pang sa mga bata. So ayan, pasalamat na rin po ako sa aking kapatid mga kaidol. Pakidalaw na rin po sa kanya channel mga kaidol, Efraim TV. Pakisupport na rin po mga kaidol, Efraim TV po mga kaidol. Sa mga subscriber ko, please po pakisupport na rin po sa channel ng kapatid ko, Efraim TV po. Yun po ang channel niya sa kanyang YouTube. So ayan, yun lang po muna mga kaidol. So 2 araw po tayong hindi nakapag-upload mga kaidol, kasi po ay nung naglagay po tayo, update tayo sa nung naglagay po tayo ng asin at saka bawang sa paligid ng bahay. So mga 2 araw na at 3 araw o 4, wala nang gumagambalang aswang dito sa amin mga kaidol. So may mga pakiramdam po tayo nakakaiba pero wala rin tayong nakikita. So pakiramdam lang po mga kaidol, siguro sa sobrang takot. So nakakatulong talaga yung mga kaidol, yung asin at saka bawang. So ito yung dito ako kinakabahan mga kaidol, kasi baka nag-antay lang sila ng tamang yung pagkakataon na maging po tayo. So kailangan ko talagang na naman mga kaidol. So pagkatapos nito, ayan, pagod na talaga ako mga kaidol sa galing pa ng Masada, tapos init at saka ulan, grabe talaga. Hindi naman sa nagpapakaawa ko sa inyo. Sinasabi ko lang mga kaidol yung totoong buhay ko, na kung gaano po kahirap yung nilalatas ko para sa pamilya. So pagkatapos nito mga kaidol, siguro yan, inutusan ko naman si IC na makaluto. Yan, kain lang muna sila na mag-una. Unan lang silang kaon, maunan lang silang kumain. So siguro nakaluto na si IC. So sabi ko sa kanila, pag may ako income, bibili na lang po ako ng ulam. Kung wala, ayan, andun na lang po sila kay nanay, uutang muna ng pancit canton or noodles, ganun, or sardinas, or yung tuyo, yung bulad mga kaidol, or yung itlog. So doon sila umano kay nanay. So sa ngayon mga kaidol, update muna tayo sa mga kaidol. So ilang gabi na mga kaidol, mga 4 na gabi na siguro wala na akong dito. So sana mga kaidol, sana hindi na yun babalik yung mga aswang na umano sa atin. So pero kinakabahan pa rin po ako sa tuwing sasapit ang gabi mga kaidol, kaya walang maayos na tulog.
Sobrang puyat, sobrang pagod sa pagsisikap sa sitwasyon na ganito. Grabe talaga mga kaidol. So yan naman po yung bahay ko mga kaidol. Oh. May ano naman po. Oh. So, grabe yung ano mga kaidol, no. So pasensya na po talaga mga kaidol kung aray. Aray. Sorry po, sorry po. So ayan mga kaidol, pasensya na po talaga sa dalawang araw po tayong hindi nakapag-upload, no, sa mga nag-aabang sa aking mga video. Ayan, humingi po ako ng sorry po sa inyo. So, pasensya na po talaga mga kaidol, no, kasi sobrang busy ba. Tapos yung ano pa mga kaidol, yung kung naalala pa po ninyo mga kaidol, yung ano ko sa ano ba sa tagiliran ay sumusumpong na naman pabigla-bigla. Yan yung inaalala ko mga kaidol. Yan, papasalamat po. Maraming salamat po talaga sa inyong ano, mga kaidol, no, sa inyong patuloy na pagsuporta sa kay Bird Strike TV. Maraming salamat po talaga. Doon po sa kung ayan si tatay mga kaidol. Ano na. Kaya hindi na ako masyadong ano mga kaidol kasi ang sabi ko, pag hindi makapunta dito si Efraim, ang sabi ko sa kanila ay huwag mag-stay sa bahay ng sila lang tatlo. Ang sabi ko sa kanila, doon muna kayo sa lula at lolo nyo habang hindi pa ako dumarating. So ayan, nag-ano naman po at saka inanuhan ko naman po yung lulo at lula nila na sinabihan ko naman po na pag hindi pa ako dumating galing Masada, wag mo munang pauwiin sa bahay yung mga bata kasi delikado po sila na po yung tatlo. So kahit medyo lapit-lapit yung bahay mga kaidol, alam mo yung sabi ng mga matatanda tungkol sa mga aswang-aswang, sa mga aswang mga kaidol, ay ang pag tuwing aatake daw yun mga kaidol, ang pag-aatake sila, sa tuwing aatake sila, yung kapitbahay mo na mas malapit sa'yo, hindi makakarinig yun. Yun po ang totoo. Yun po ang sabi ni nanay. Ulitin ko mga kaidol ha, pag tuwing aatake yung aswang, yung malapit sa bahay mo, kahit ano pang sigaw ng inaataking aswang, ay yung kapitbahay mo na malapit sa iyo, hindi makakarinig yon. Alam niyo mga kaidol kung sino yung makakarinig sa iyo. Kung sakali mang hihingi ka ng saklolo o tulong, yun ang makakarinig po, yun pong medyo mas malayo po sa inyong bahay. Yung malayo po ang makakarinig. Kaya hindi ako kampante mga kaidol. Kahit malapit na yung bahay ko at bahay ni nanay, hindi ako papayag na ang mga bata lang po, sila lang pong tatlo ang nandito sa bahay. At hindi doon lang nanay, hindi po ko papayag. Kaya iniwanan ko talaga sila kay nanay. Sinabihan ko talaga sila na hanggat hindi ako dumarating huwag mo munang pauwiin yung mga bata sa bahay namin. Sa inyo mo muna. Dito muna yung mga bata hanggat di ako makarating. Yun po talaga yung totoo mga kaidol. Kaya kung mayroon man nag-iisip dyan na malapit lang kayo sa bahay ng nanay mo, kung mayroon mang nag-iisip dyan kung bakit hindi nakakarinig si nanay nung inatake ako dito, talagang hindi po talaga mga kaidol. Wala pong nakakarinig. Wala po. Hindi po nakakarinig si nanay at tatay mga kaidol. Yun po talaga ang totoo. Kaya kahit ilang araw na po talaga mga kaidol na hindi sila umatake dito, hindi sila nagpaparamdam, hindi po ako talaga makapag-akampante. So ayan mga kaidol, samahan niyo po mga kaidol, no? So andito na ako sa bahay mo mga kaidol. So ayan, dito na ako sa bahay. Nakalungag mo? Ngaw na mo? Ha? Mas si Jika Budodong. Ada?
Umano mo ka mukaon? Nagkaon mo? So, tapos na daw silang kumain mga ka-idol. O, ayan o, ano pa ano. Yan. Dito pa naka, ano yung kaldero sa baba kasi hindi makaabot si Jacob. Ayan, wala nang ano mga ka-idol. Busy na talaga mga ka-idol. Oh. So, ano na talaga oh. Yung abuhan ko mga ka-idol, hindi na nalinisan. Sa yung sudan? Bulad rin yung sudan? Apa mga kuha ni lagi o ako palit sudan lagi kay kulay kuan ba kanang minus kayong pamasada niya. Wala pa po ko matagay sa komisyon ako sa kuan ba ng cycle. Yung mga kaidol. Mga bata lang yun ang kinatakot ko mga kaidol pag sila lang po dito. Jacob, tulog na? Tulog na, Jacob? Nag-drawing? So, ikot muna tayo mga kaidol sa nilagyan ng nilagyan ng kambing. Yan, wala talaga, hindi pa talaga malagay yung mga kaidol. Hindi pa talaga malagay ko yung solar doon. Kinsa nag-CR si? Gong, kinsa nag-CR Gong? Jacob? O man yung ba na yung manghod rin nag-CR Gong? Ngit-ngit ra ba kayo dre? Oh, diyan sa si ano rin mga kayo. Diyan si Jacob sa sa CR pa. Yan. Inan ba mo nga ayaw kining kuan? Ayaw mo gawas ba ka ng walay ko mo kuan mo, way kauban ba? Ubanan tani mo. Sunod ay na mo kining kuan ha, ingit-ngit kayo. So, yan mga kayo. Medyo madilim talaga yung CR mga kayo. Wala yung ilaw, yung solar talaga kailangan ko nang ilagay diyan mga kayo. So, yung kambing ko mga kaidol, andito naman So, wala naman po tayong naramdaman mga kaidol na yan, hindi naman po tumatayo yung balibo natin. Hindi pala natanggal yung helmet ko mga kaidol. So baka nagtaka kayo na suot ko yung helmet ko. Bawal kasi po dito mga kaidol na babiyahe ka po na wala kang helmet. Kailangan talaga mga kaidol may helmet ka, tapos yung pasahero mo may helmet din, kasi kung hindi ka magsuot ng helmet, magmumulta ka ng 500 pesos yung walang helmet. So plus ikaw pa walang helmet, kung hindi ka magsuot ng helmet 500 pesos, ayan 1,000 na po mga kaidol. Tapos kung hindi ka talaga kompleto, kulang ka talaga sa mga kaidol, walang restro yung motor, wala ka lisensya, ayan siguro walang side mirror, magpipinalty ka ng 5K. So kailangan mo talaga mga kaidol, kahit medyo mga kaidol, ay talagang susundin natin na yung batas trapiko na pinapatupad sa mga kaidol. Kailangan talaga natin hindi lumabag sa batas. So, kailangan nating sumunod. Yun po ang balaod po mga kaidol. Yun po ang batas. So mahirap. Kung minsan mga kaidol may mga kasama tayong mahuli. Kasi kung minsan may mga driver din na matigas yung ulo. Sinasabihan na bawal magmaneho ng walang helmet. Ayan. Mahuli talaga. Pasensya na talaga mga kaidol na suot kong helmet. Ito nga helmet ko mga kaidol, pag bawal to sa kasi yung inunuran po yung close piece, hindi pong ganito. Pero wala tayong ibang mga kaidol kasi mas mahal yung helmet na close piece. So pagtsagaan po lang
natin to. So, ayan mga kaidol, no? Abangan nyo naman po mga kaidol, no? Yung susunod natin na update. Yung ano lang po natin mga kaidol, sana hindi na po tayo gambalahin dito mga kaidol, no? Pero ang masasabi ko lang po sa inyo mga kaidol, wag kayong mag-alala mga kaidol kasi maghahanda naman po tayo palagi. So gabi-gabi po tayong mga ano dito mga kaidol. Tsaka may mga panguntra naman po tayo dito mga kaidol. Hindi na po talaga siguro sila makakalapit dito. So ayan mga kaidol, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po no sa inyo ng mga kaidol, no. So ayan, may nakalimutan po talaga ako mga kaidol. Ay shout out na lang po sa inyong lahat mga kaidol, no. Maraming salamat po sa inyo. God bless po mga kaidol.